ang galit sa loob ng bahay 47. Lumipat sila sa bahay 47 dahil mura at maganda ang lokasyon. Tahimik ang subdivision hanggang isang gabi may narinig silang naglalakad, hindi sa sahig, kundi sa loob ng dingding. Walang gustong tumagal sa bahay 47, pero walang nagsasabi kung bakit sa isang tahimik na subdivision sa Bulacan, nakatayo ang bahay na parang normal lang. Maayos ang pintura, walang sirang bintana, walang kakaibang itsura, pero laging may for sale sign. Lumipat sina Carlo at Mai para makapag-ipon. Bagong kasal, bagong simula, unang linggo, maayos. Pangalawang linggo, may napansin si May. Tuwing madaling araw, may maririnig siyang tunog. Tok, tok, tok. Parang may naglalakad. Sa loob ng pader, hindi sa kisame, hindi sa sahig. Sa pagitan ng hollow blocks, isang gabi, inilapit niya ang tenga niya sa dingding. May narinig siyang paghinga, mabagal, malapit, at may bumulong. Umalis kayo! Napatalon siya. Nang sabihin niya kay Carlo, tinawanan siya nito. Stress lang yan. Pero kinagabihan, siya naman ang nagising. May tunog sa kusina. Pagbaba niya, tumigil ang lahat. Pero pag-akyat niya pabalik, nakasabit ang lahat ng kutsilyo sa kisame, pantay-pantay. Parang may nag-ayos. Hindi sila nagsumbong sa barangay, ayaw nilang pagtawanan. Pero mas lumala. Isang umaga, nag-crack ang malaking salamin sa sala. Hindi dahil nabasag, kundi dahil may nabuo na hugis sa loob. Mga linya na parang sulat. At habang tumatagal, nagkaroon ng kulay. Pula. Dugo. Nakasulat. Sa akin ang bahay na ito. Nagsimulang magbukas ang mga kabinet ng kusa, may mga aninong dumadaan sa peripheral vision. At isang gabi, biglang naging sobrang lamig ang buong bahay. Parang freezer. Huminto ang orasan sa 2:47 a.m. Narinig nila ang pag-iyak. Lalaki, mabigat, galit. Napag-alaman nila sa isang matandang kapitbahay ang sikreto. Dating may-ari ang isang lalaking sobrang seloso. Pinatay niya ang asawa at anak niya sa loob ng bahay. Hindi siya nahuli. Isinara niya ang sarili niya sa pagitan ng dingding habang ginagawa ang renovation. Doon siya nagpakamatay. Hindi siya nailabas. Hindi siya nailibing. Nananatili ang katawan niya sa loob ng hollow blocks. At kasama ng katawan, ang galit. Isang gabi, nag-crack ang pader ng kwarto nila. May lumabas na daliri, payat, maputla, nanginginig. Sinundan ng kalahating muka, walang mata. May butas lang kung saan dapat naroon ang mga mata. Ang bibig niya ay sobrang laki. At ang boses niya, galing sa lahat ng sulok ng bahay. Hindi ito sa inyo. Unti-unting nagkaroon ng kamay ang bawat dingding. Mga kamay na lumalabas sa pintura. Hinahawakan sila, hinahatak papasok. Sumigaw si May habang hinahila ang paa niya ng isang kamay mula sa sahig. Si Carlo naman ay hinila papunta sa dingding ng sala. Unti-unti siyang nilamon ng semento. Ang huli niyang narinig ang boses, "Manatili kayo dito." Kinabukasan, nakita ang bahay na maayos, walang sira, walang dugo. Pero pag tinapik ang dingding, may tunog, parang may sumasagot mula sa loob. At kung minsan, may naririnig na dalawang bagong paghinga. Ang karahasan at selos na hindi napapanagot, nagiging sumpang kumakapit sa lugar. Kung mura ang bahay pero may kakaibang pakiramdam, kukunin mo pa rin ba?